Balitang Sharon, hello mga kamega. Yan. Next to Vilma Santos talaga. I am a Sharonia. Oh, yun yung official ko dyan. Although, iba, iba, pero mega yan eh. Lalo-lalo na yung mga kanta niya noong mga 80s, 90s, aminin mo yan, Mar, and Don Don. Kinakanta mo yung mga bituing walang ningning. Yung mga balutin mo ko ng mga chuchu na yan, na talaga naging theme song na ng mga nagtitake out na mga gata mga party. Ay, nag-associate talaga kay Sharon yung balutin mo. Okay. Anyway, balitang Sharon, kasi nga po, recently, ay talagang humarap na siya sa Grand Media Conference ng parehong DreamWorks, ABS-CBN at GMA Kapuso Network dahil magkakaroon sila ng pagsasamang series ni Barbie Forteza. Yes! Yung Honor Thy Mother. Ang taray ng title, di ba parang kakaibang drama ang labanan? Honor Thy Mother. Na talagang, nang inalok daw ito kay Sharon, sabi niya, kasi si Sharon, nakagawa na sila ng series under DreamWorks na nakasama niya sina Julia Montes. Nakalimutan ko yung title, yung may bata silang hinano. Basta-basta na, ha? Hindi, gaga. Kung naman sasabi mo, kapatid ka dyan, lumang-luma ka naman. Anyway, ito po si Don Dono, ang sinasabi pelikula ni Judy at saka ni Sharon. Hello, excuse me, matagal na yun ano. Itong latest lang, na nakalimutan ko rin yung title. Basta may pinag-aagawang bata na anak nga ni Sharon, tapos teacher dun si Julia Montes. Anyway, this time, si Barbie Forteza, grabe si Barbie, talagang hallelujah, hallelujah, hooray na Sharon. Kasi nga, si Sharon daw, ang pinakadahilan kung bakit siya naging artista. Yes! Sabi ni Barbie, yung nanay niya kasi, syempre, kaidaran ni Sharon yun. Ang nanay niya kasi, bilang kami mga senior na, ay big fan ni Sharon. Tapos, pag nanonood ng pelikula nung araw, mga 90s, ganyan, na 80s, bata pa si Barbie, lagi siyang isinasama. At nagugulat nga lang daw siya na nanonood lang ng sino yung mama niya, umiiyak. Pag mga dramang eksena, umiiyak, tapos kilig na kilig naman doon pag kinikilig. Kaya parang na-imbibe niya yung ganung energy. Na dumating siya sa point na siguro when she was 7, 8 years old, pinangarap na din niya maging artista. Ayun na nga ang naging dahilan, yung nang nagbukas ng pinto para itong si Barbie Forteza ay pasukin ng showbiz. At ngayon, isa na siya sa maituturing natin pinaka-successful na female celebrities sa TV and movies. Award-winning actress din siya. At isa sa mga reyna ng GMA7, 'di ba Mar? Tama ako. Pinanonood ni Marian eh, 'di ba? Yung si Barbie Forteza na kaya ganun siya ka-excited na sa kanya ibinigay at pinagkatiwala ng GMA yung pagsasamahan nila ni Sharon. Now of course naman si Sharon ay ganun din naman ka-grateful na itong project na to ay very special sa kanya. Lalo't makakatambal niya uli dito, makakasama niya Tonton Gutierrez, on ka pa. Nandoon din si John Estrada, si Mercedes Cabral, tapos si RK Bagatsing. Hi, Papa RK. Alam mo yan. Ko? Alam mo naman, love ko yung si RK. No? Tapos, sino pa bang na mga nandun? Nasa dulo ng dila ko, Don. Yung dating yung singer din, na magaling na singer. Andali lang hahanapin ko lang ha. Kasi hindi ko siya bigyan ng recognition kasi Khalil Ramos. Ayun, si Khalil Ramos. At ito na nga, and Barbie Forteza. Ang ganda ng storya nito kasi hindi lang ito yung mother and daughter relationship type ng mga eksena, kundi talagang mas malalim, lalo pat, syempre sabi nga ni Sharon, ito yung mga nilulook forward niyang role sa TV na kahit kailan ay hindi niya pwedeng tanggihan. Ang saya lang ni Sharon. Shawi, di ba? Na si Shawi pinag-uusapan, parang ako, pag nagpupunta sa mga media ko, Papa Ambet, bakit ka pumayat? Oh! Payat mo lang. Kasi po nagkasakit ako, ganun. Hindi. Na-diagnose na rin po ako may type 2 diabetes. Kaya, ingat-ingat sa mga ginagawa. At ang pinaka-numero unong kalaban ko talaga po ngayon, bukod sa yung mga soft drinks, na bawal na talaga, yung mga sobrang matatamis, yung pagpupuyat. Yan po yung dahilan talagang rason kung bakit po ako nawala talaga sa Marites University. Hindi kagaya ng mga ibang bashers ko na nang iintriga lang na kesyo ganito daw, ganyan-ganyan. Yung pagpupuyat talaga. Actually, last year pa po ako nagparamdam sa kanila as early as August or September. Sinabi ko na talaga na
ayon sa aking mga doktor, iwasan ko ang sobrang napupuyat kasi talagang puyatan po doon, lalo pa sa Antipolo ako umuwi. Kunento ko na daw talaga para hindi na pa ulit-ulit. Tapos nagre-report ako doon ng every Monday and Thursday. O di ba? Tapos maaga kang pupunta doon. Uuwi kami madaling araw na. Tapos hindi agad ako nakakatulog. So Tuesday ko, na ilalaan ko lang yung Tuesday sa pagtulog lang. Tapos iba pa ang kalidad. Tapos nauulit-ulit sa pag Thursday. Dahil Thursday na naman, uuwi na naman. Friday, ganun na naman. So, bangenge. Hindi naman pwedeng, siyempre lahat kami doon magagaling, alive na alive ka. Siyempre pasasayahin mo yung mga kamarites mo. Hindi naman pwedeng lulugu-lugu ka doon. Kaya pinipilit ko maging maging alive and kicking, maging masayang-masaya. Kaya namimiss ko rin siyempre, lalo yung mga talagang may hilig talaga sa mga marites. Kaya lang, wala tayong magagawa halimbawa unahin ko. Charot! But anyway, dito sa Unbearable Channel, kahit anong oras na podcast tayo at kahit anong oras kayo abutan nito, in pa rin naman ang mga binabalita namin sa inyo. Diba? Binabalita ko sa inyo. Kagaya nga ni Sharon, feel na feel niya yung tawag dito, feel niya yung jowa ni nung kanyang anak, na si Frankie. Nakakatawa yung naging exchange nila ng communication o yung ng palitan nila ng mga text messages nung nakaraan na nag-viral nga kasi binati ni Frankie yung kanyang boyfriend na nangangalan si Daniel Laurel. Gwapo ha. Tapos binati niya ng parang pagkasabi niya, happy birthday to the rumored boyfriend of Frankie Pangilinan. Na tuwa-tuwa si Sharon, tapos tuwa din naman of course si Daniel. And na sinagot na binati din ito ni Sharon, tapos nagpost si Mega sa kanyang SOCMED na sinasabi ni Megastar, happy birthday to the alleged boyfriend of my second baby, love you. Na sinagot ni Daniel, sabi niya, thank you so much tita, allegedly love you too. Kaya yung mga netizen na parang casual, ganun na pala ngayon sa dahil nga sa advent ng social media, yung siguro cute na paggamit, ang daming kinikilig kasi ganun na nga talaga siguro ang ligawan ngayon. Kasi kung inabutan ni Marian at saka ni Dondon nung kabataan nila at fresh pa sila, dahil lahat ng paglalandi nila sa mga jowa nila talagang padadaanin nila sa social media, no? Parang si Arnold na Alcala na Tagalusen ng kaibigan ko na talagang ipagmamalaki pa lahat sa social, ipopost pa nila ultimo pag kissing nila, no? Ganon ang social media ngayon. Kaya siguro si Sharon, si Mega tuwan-tuwa. Di ba Gio de la Cruz? Lahat na lang pinagbibintangan ko ng mga madyungera po ito ng mga beshes ko. Kasi hindi na rin sila nagpaparamdam. Hindi kagaya ni Ruel Rivera. Oo, siguro nagsawa na siya sa paggupit-gupit at pagtahi-tahi. Gusto niya maging master cutter. Gusto na lang magmadyong. Diba? So anyway, going back to Sharon, masaya siya para sa buhay pag-ibig ng anak niya. Maganda ang niya ngayon. Si Senator Kiko Pangilinan naman, alam naman natin, isa sa mga working senators natin sa bansa. At maganda rin naman ang record niya ngayon sa Senado. And kahit nga na-intriga si Sharon, ito pa nga pag-uusapan natin next episode dito, kasi special episode dito sa kanila ni Vice, yung sobrang nilang pagkukumbinse kay dating VP at ngayon ay Naga City Mayor dyan sa Bicol na si Leni Robredo na sana sa 2028 tumakbo. Ibang usapin po yun kasi nga masyadong binabash din si Sharon kasi nga before daw kasi ay best BFF sila ni Sara Duterte, ni Vice President Sara. So pag-usapan natin yan next time. But for now, happy tayo kay Shawi. Congratulations dito sa Honor Day Mother Project mo sa GMA7, collaboration with DreamWorks and ABS-CBN, with Barbie Fortesa, at sa pagkakaroon ng gwapong boyfriend at mabait at mukhang responsableng boyfriend ni Frankie Pangilinan na si Daniel Laurel. Ako ang inyong lingkod, Papa Vera Palambetapos. Nagpapasalamat, ang daldal ko daw, sabi ni Mar. Lapit ka dito, may